Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino titimawan? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Let's go! Ayan! Grabe ang saya ngayong hapon. Nako mga kapatid, goal namin ingatan ang bawat relasyon at pumanig sa tamang revelasyon. Ako po si Donita Knows, nangunguna para sa Team Puti! At ako naman po si Ryle Santiago at kampi ako sa mga nagsasabi ng totoo. At sa Team Pula, ako ang mamumuno, Team Pula! Pero syempre, nako, dahil dyan gusto namin ng agarang solusyon, diretsahan na sa... Face to face, harapan! Okay, at tago sa puso natin ang kanilang mga salita. Kaya naman sa harapan tagapayo, tayo ay kumonsulta. Ito na sa Usapang Legal, we have Attorney Lorna Capunan! Kulang ba kayo sa pagmamahal? Ay, takbo na kayo kay Dr. Love, Brother June Banag! At para malinawan ang magulong pag-iisip, to the rescue si Dr. Camille Garcia! At ang hindi nagpapatinag sa pagtulong para buhay natin ay pasulong. Pampasang referee na, national volunteer pa sa pagiging social worker. Nag-iisang Corina Sanchez-Ron! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Tingnan mo to. Ulitin mo. Alam mo ang tawag dyan, kanyaw. Oo, yung parang yung may isinasakripisyo para makuha mo ang gusto mo. Di ba ganyan ang kanyaw? Yes, si Donita po ang aking isasakripisyo. So, talaga. Sinakripisyo ko lahat para sa iyo, Oo, kailangan natin. Wow! At hanggang ngayon nanunumbat ka pa rin. Tama na, Nal. Hayaan na. Oo. Wag naman social volunteer. Parang walang sweldo. National social volunteer talaga. Eh, ikaw ano ka? Social climber. Ay, yan pwede pa. Pwede. Pagkakakitaan yan. Okay. Kay Donita naman po dapat social distance. Ay! Wow, talaga ba? Kanina ka ba, Ryle? Adlib yan, adlib. Okay, salamat, Donita. And Ryle at harapang tagapayo, eto na. Nagsimula ang kanilang pagbabangayan sa simpleng hindi pagsole ng bag. Alam mo, mahirap doon. Ang mahirap doon, kung may laman yung bag na kayamanan, di ba? Ayun, pero walang laman. Bag lang talaga ang kanyang inirereklamo. So bakit ganito kagrabe ang kanilang kinahinatnan? Sasanga po yan. Nako, malalaman ninyo kung paano yan sasanga. Pero yun ang akala ng nagrereklamo. Pero hindi pala simple, kundi may malaking galit pala talaga na kinikimkim ang kanyang inirereklamo. Lahat ng pagkasalbahe at pambubuisit ay dahil pala sa namumuong war sa amilyar. Halos 2 dekadang pagkakaibigan, nagkalamat dahil lang daw sa bag na hiniram. Yung palibasa kasi itong si Inday, mahilig manghiram tapos hindi naman na ibabalik ng maayos. Matagal na nga niyang hiniram tapos ibalik pa niya na nasisira na, naluma na ng gusto. Nang sinining na yan, walang hiya siya. Pumunta siya dito sa bahay, hinampas na yung anak ko ng bag. Hindi naman sinabi kung ano ang sira ng bag. Malalagyan pa kaya ng halaga ang kanilang samahan o masisira na ito ng tuluyan? Nako, traidor ang tawag sa kanya. At isa yan sa kanyang inirereklamo. Maliban sa iba pang mga inirereklamo mula bag hanggang amilyar. O eto na, Neneng, humarap ka na!
Neneng, anong problema? Ma'am, yung Inday na po kasi yan, nanghiram po yan sa akin ng bag 2 buwan. Bali, hindi niya po ibinalik sa akin. Ako po kumuha po sa kanya. Okay. Kaya nung kinuha ko po to sa kanya, sira-sira na po. Ma'am, ako po maingat po ako sa gamit. Hindi ko po talaga po nagpapahiram ng ibang tao. Kaya bali, since kaibigan ko po siya, pinahiram ko po siya, ma'am. Okay. So, magkano ba yung bag? Mahal ba yung bag? Galing po yan ng ibang bansa po, ma'am. Galing po yan sa tita ko. Bigay po sa akin. Maingat po ako sa gamit. Opo. So, ano yung sira? Pwede ba natin makuha ang bag mula sa ating mesa ng ebidensya? Nakakapagpabagabag. Opo, ma'am. Ito na yung bag na yon. Okay. So, Bago pa po yan, ma'am, maingat po talaga ako sa gamit, oh, ma'am. maganda naman yung bag talaga. Okay, ano nasira dito? Diyan po sa gilid po, ma'am. Ito po, ma'am. Yan po, ma'am. Ah, ayun. Bakit nga ba? Ano nangyari dito? Baka pinagsabitan niya ng, binili niyang, pamalengke? Baka bumili ng bigas, tapos dyan ilagay. Oo, mabigat sobra yun. Ayun, oh. Baka bumili ng bigas, tapos dito sinabit. Kaya ayun, napunit siya. Napunit siya. At saka ano ito? Bubble gum? Kulangot. Ito po, ma'am, ano? Ganon. Medyo green. Oo, madumi-dumi. Madumi-dumi. Okay, wala namang kayamanan sa loob na nawala. Wala naman po, ma'am. Okay, so nasira. O Opo, sige. ma'am. Siyempre, medyo magtatampo ka. Tinanong mo kung anong nangyari dito sa bag na ito. Tinanong ko po siya, ma'am. Tapos sabi niya po, hindi niya po, ma'am, alam. Kasi, ma'am, yung Inday niya po yan, ma'am. Burara po yan, ma'am. Hindi po yan mag-ingat po yung mga gamit po. Basta makahiram na. Dapat po, pag hiniram niya ng maayos, binabalik na rin po ng maayos po, ma'am. Eh, teka muna. Alam mo palang burara. Bakit pinahiram mo? Eh, since, ma'am, ang kaibigan ko, ma'am, kaibigan ko po siya, eh. Oh, ano? Ano daw ang dahilan ba't nagkaganyan? Nagalit pa po siya, ma'am. Gumawa pa po siya, ma'am. Ay! Nagalit pa po siya. Nag-off shoulder. Sobra? So may pagka-isnab-isnab pa. Oh. Teka muna, okay. So, gumanon siya, gumanon, di ba? Opo, Parang, siya pang galit. Opo, ma'am. Siya pang galit nung kinuha ko po. Paano kayo umabot sa hampasan ng walis? Ay, ma'am, kasi po, tungkol din po yung sa sahod po namin, ma'am. Nung unang sahod ko po, 2 bisis na sahod ko, buo pa po yung binibigay niya sa akin. Nung mga September hanggang sa katapusan na po, parang napapansin ko po na kalahati na lang yung binibigay niya sa akin. Minsan wala pa po sa kalahati. Sino ang nagpapasweldo kanino? Sa akin po, siya po. Kasi nung una po, sulo-sulo po kami sa trabaho po namin. Nung pangalawa po, parang naggrupo na po kami. Siya po yung team leader po namin. Yung sahod po namin, sa kanya po pumapasok. Anong ginagawa ninyo? Naglilinis? Encoder po. Encoder po. Encoder. So, makaaral kayo ha? Mga edukado kayo. Marunong sila mag-encode sa Tablet po yun, ma'am. computer. Tablet po. Oh, so mga encoder. So sa census kayo Apo. nag-encoder. Okay, ilang kayo sa grupo? 4 po. 4. Lahat kayo ba hindi nasusweldohan sa oras? Ako lang po. Ay, bakit? Hindi ko nga rin po yun. Yun din po yung hindi ko po, ma'am, alam eh. Kung bakit hindi niya po sinasahuran eh. Kung hindi niya, bakit hindi niya po sinasahod po sa akin yung buo. Hindi buo. Opo, hindi po buo. Kalahati lang po. Minsan po wala sa kalahati po. Magkano ang kinakaltas siya sa sweldo mo? Minsan po kasi yung binibigay niya lang po sa akin, yung kaltas po, 40,000 po. 40,000? Dapat po, yung sa sahod po namin, every 5 po yung sahod namin, sa 5 tsaka 20. Dapat yung sinasahod ko po doon, 7,000, 6,000. Bali, minsan binibigay niya sa kalahati na lang po. Kalahati? Opo, kalahati na lang po. So, totoo bang nagbebenta ka ng lupa sa kaibigan mo? Opo, ma'am. Okay. O eto na yung komplikasyon. Hindi lang po ito tungkol sa bag. At hindi rin lang tungkol sa sweldo. Ayun. So, merong tungkol sa lupa at pagbebenta ng lupa. Ayun. So, gusto niyo bang malaman kung ano yun? Yes! Diba? Yeah! Medyo komplikado ito Nagsimula sa bag, napunta sa sweldo, at ngayon sa lupa para malaman natin kung ano ba talaga sinadya niya raw. Talagang hindi ibalik ang bag para kausapin siya ni Meneng. Dahil meron siyang iniinda. May iniinda. Si Inday, humarap ka na. Bakit naman kayo umaabot sa ganyan? Bakit kayo umaabot sa ganyan? Pareho kayong nag-aral. Sinagsita ng kaibigan na luloko ka? ko! Ikaw pa may ganang magalit sa akin at magreklamo? Sahod ko, ibigay mo ng buo! Sahod! Malaki ang kabayaran mo sa akin! Malaki!
debato dito? Ayan. Kayo ha? Teka muna ha? So, ang talagang pinanggagalingan ng galit, kita nyo naman yung galit ni Inday. Kaya daw niya hindi sinoli ang bag at hindi niya binubuo ang sweldo ni Neneng. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino harapin mo face to face. Okay. O, eto na. Bugso ng damdamin ang umiiral ngayon sa ating entablado. Nagsimula sa hindi pagsauli ng bag, nasira, hanggang sa napunta sa hindi pagbigay ng sweldo, hanggang sa bentahan ng lupa o eto na, Inday. Ikwento mo nga yung tungkol sa... Teka muna, unahin muna natin yung bag, nanggaling sa bag, di ba? Kumbaga, meron ka na talagang kinikimkim. Opo, ma'am. Okay. Yung bag po na yun, hiniram ko po yun sa kanya. Hindi ko po dapat talaga isasauli yun. Ay. Kasi po, ang balak ko talaga na sana sa kanya, yung bag na yun, aangkin akin na lang po. Kasi kulang pa po yun, ma'am eh. Kulang pa. So, kumbaga, parang pinagbalakan mo na talaga Opo. siya. Kaso lang, dahil sa pinipilit ng ibalik ko, so binalik ko na po yun. Nung binalik ko po sa kanya, hindi ko Pero naman teka muna, alam. dahil galit ka sa kanya, sinadya mo bang sirain? Hindi ko po yung sinira. Hindi ko din alam na sira nung naibalik ko sa kanya. Pero talagang naluma na. Oo. Nung naibalik ko kasi parang nakupas yung kulay. Tapos pangalawa po, nagalit ako dahil po talaga dun sa sweldo, hindi ko din binigay sa kanya. Sinadya ko din po yun. Kasi yung sa sweldo po na yun talaga, ma'am, doon ko po yung binabawas lahat ng kalukuhan nito sa akin, ma'am eh. Kung babae na talaga. Hindi, pero dapat binibigay mo pa rin sa akin. Makapal mukha, hindi. Makapal mukha mo. Kung sabi na mas dapat sabihin alam mo, burara ako. Hindi ako burara. Ginawa ko talaga yun dahil sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko iingatan lahat ng gamit na galing sa'yo. Sa dami ng binigay ko sa'yo. Mula dumating ako dito, galing ibang bansa, marami akong binigay sa'yo. Yung bag mo na yan, kayang-kaya kong palitan yan. Sige nga, palitan mo yung bag. Yung akin ba, kaya mo ibalik? Oo, yung akin, kaya mong ibalik. Oo, di ba? Nag-OFW ka, Opo. tapos... Tapos pagdating ko dito, which is magkaibigan kami, marami po akong binigay sa kanya. Tapos yung bag na yun na pinagkagalit-galitan niya talaga sa akin dahil lang sa bag na yun na hindi niya ako man tinanong kung bakit ako galit na galit sa kanya. Ako kasi nag-antay lang akong magkumpronta. Kasi kaibigan ko po siya, mami, best friend. Kumbaga dahil magkababata kami, magkababayan. Kumbaga nagtiwala ako pati sa ginawa niya sa akin. Doon sa pagbebenta-benta po yun, ma'am. Doon nagpatong-patong na lahat ng galit Anong ko. trabaho mo sa abroad? Anong bansa? Ano po, Oman, sa Muscat po ako, ma'am. Bakit ka bumalik ng Pilipinas? Kasi po, ma'am, na-repatriation po ako kasi namaltrato po ako ng amo. Yun po yung dahilan. Kaya po ako galit na galit, ma'am, kasi yung perang pinaghihirapan ko po, napunta sa kanya. Tapos yun yung ginawa niya. Wala po siyang sinabi sa akin makatotohanan. Okay. Lahat po yun, ako lang mag-isa. Pero mami, parang yung ginawa mo, dapat pagmamalatrato na pa rin ako ng maayos. Pagmamalatrato sa akin sa ibang bansa. Hindi mo naman sinasabi sa akin Yung bakit pamilya. galit ka eh. Yung pag-iisa ko habang nagkakasakit ako nung COVID, ma'am, na COVID ako, kaya na-repatriation ako, napauwi ako ng alanganin. Marami nangyari sa akin. Yung perang pinag-ipon-ipunan ko, na naipundar ko para sana sa anak ko, nawala bigla. Doon po talaga man sobrang sakit na sakit kasi parang lahat po ng hirap ko napunta doon. Parang ganun ko. Pero ako, ma'am, kasi bilang kaibigan ko niya, hindi ko talaga sinabi sa kanya. Kasi parang kumbaga, yung galit niya sa akin na lang, inantay ko lang na magkumpronta siya. Pero never siya nagtanong, ano bang, kung magkaibigan kami, dapat tatanungin niya, bakit galit ka sa akin? Kasi kung siya ang galit sa akin, nagtatanong ako, bakit galit ka? Di ka na mamansin. Ilang taon ang anak mo? 2 years old po, ma'am. 2 years old? Opo. Anong trabaho mo sa Oman? DH po, ma'am. Tapos nung namaltrato po ako, kinuha po ko ng agency namin, naging secretary po ako sa office po namin kasi since graduate po ako ng college. Umalis na po ako dun sa employer ko. Tapos kumbaga, marami na po akong pinasukan na trabaho. Pag-araw po, sa agency namin, sa office po ako. Pagka kinagabihan po, naglilinis po ako ng mga hotel, mga kondo, para po makaipon lang po talaga ako ng pera. Magkano naman ang sweldo sa ganun? Pero mo, nag-DH siya, nag-cleaner siya sa hotel, pero graduate siya ng marketing, ha? Pero napipilitan talaga ang marami nating kababayan na magtrabaho bilang DH
tagalinis ng banyo para lang kumita ng mas malaki. Magkano ang bawat buwan yan? Hindi po siya buwan, ma'am, kasi sa ibang bansa po per hour po yung bayad. Okay, so medyo malaki-laki naman ng konti. Opo. So lahat ng kinita mo ng alahati dahil pinambili mo ng ticket. Opo, tapos yung kalahati yun. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi ko, bagong dating po ako, sabi ko, gusto kong magnegosyo para meron pong mapatunguhan yung hirap at pagod ko sa ibang lugar. Tapos ito naman, nangailangan ng pera that time. Tapos sabi niya, alam mo, meron ako dito ganito. So yun na nga po, pumasok na yung pagbentahan ng lupa. Binigay po niya yung property sa akin nang hindi po nakalipat sa pangalan niya. Ako, alam ko po ako, may konting alam sa batas. Siya wala. Sabi ko, okay lang, kahit di nakalipat sa pangalan mo, ako na lang magpapalipat direkta sa pangalan ng anak ko. Oh, so ngayon napunta sa bentahan ng lupa. Opo. May binenta kang lupa sa kanya. Opo, ma'am. Saan yung lupa na yan? Sa Abukay, Bataan po, ma'am. Sa Bataan. Opo. Tapos, bakit mo naisipang bumili ng lupa? Kasi po gusto ko po dun sana tumira para makaalis na po kami dito sa Manila. Para doon may sarili na po kaming lupa na may bahay na din po. Para magnegosyo po ako ng tindahan at karnihan. Tinignan mo naman yung lupa bago mo binili. Tinignan ko po siya, ma'am. Okay po siya. Tapos yung titulo nga, yun yung problema kasi hindi sa kanya nakapangalan. So ang isip ko, okay lang yun. Instead na ipalipat sa'yo, i-direct ko na lang sa anak ko. Pero malinis yung titulo at original. Ito nga po yun, ma'am, yung kinagagalit ko talaga sa babae na to talaga. Kasi yung titulong binigay niya, ma'am, hindi talaga original, kundi certified true copy lang. Tapos meron pang utang sa Ameliar. Kaya hindi niya talaga, ma'am, alam kung bakit ako galit na galit sa kanya. Siya pa talagang May utang kasi sa Ameliar. Kaya, nasan yung totoong kopya? Hindi ko po rin, ma'am, alam yun eh. Okay. Namatay na po yung lolo ko, ma'am. Sandali, kanino nakapangalan ang titulo? Hindi ko rin po alam kasi po namatay na nga po yung lolo ko po, ma'am. Biglang binigay na lang po yun sa akin. Parang pamana niya po sa akin kasi nag-iisang apo lang po ako, ma'am. Pamana sa'yo. Opo. So, hindi mo alam kung sino yung nakapangalan doon? Hindi po. Pero, binayaran ka niya. Opo, binayaran niya po ako ng 150,000. Kasi nga po, ma'am, kaibigan nga kami. Magkaibigan po kasi kami, ma'am, nanay niya, nanay ko. Yan ang nangyayari kapag may kamangmangan lalo na mga dokumento, lupa. Ano yung mga dapat na inalam nila, Attorney Lorna, bago sila nagtransaksyon? Una, dapat may titulo. Unang-una, dapat may titulo. Ang sabi nga sa batas, the document speaks for itself. Kung ang nakapangalan sa TCT, no, miski sa certified true copy, ang hindi nagbibenta, dapat unang mong tinignan yon. Sino ang nakapangalan sa titulo. Pangalawa, tignan mo yung likod, huwag na yung harap. Kasi sa likod, doon naka-annotate yung mga utang, yung mga mortgage, yung mga whether bangko or kung may kaso, no? Sa mga transaksyon na yan, walang kaibigan. Kasi iba yung kaibigan, iba yung business. In fact, dapat nga, mas maingat ka kung kaibigan. Okay, kung certified true copy, may value naman yon, ano, Attorney Lorna. Hindi ba pwede ka magrepresenta para ma-reconstitute ang tawag dyan, yung original title kung nawawala ang original title sa Registry of Deeds? Yes. Kung nawawala ang original title, ibang sitwasyon yon. Ang problema, yung title nasa pangalan ng lola niya. So, hindi lang reconstitution ng title kung nawala yung original title. Kailangan pa ng estate. Patay na ba yung lola mo? Opo, yung lola po. Dapat naghanap, kasi ikaw lang atang tagapagmana, no? Ikaw lang only apo. Opo. Dapat linipat mo muna sa pangalan mo kasi madali ngayon merong mga extension ng estate tax, no? Chinek mo sa Register of Deeds. Chinek ko po, ma'am, noong last September. Doon ko po napag-alaman yung meron po siyang utang sa Ameliar. Ay, tingnan natin yung ebidensya. Ayan, may ebidensya doon. Yung titulo ng lupa mismo ay nandito. Parang Transfer Certificate of Title. TCT na sa pangalan ni Neneng? Oo, Hindi Hindi. Rolando Macalinaw. Married to Marife Macalinaw. Sino tong dalawang ito? Hindi ko rin yun po, ma'am, kilala. Hindi rin niya alam. Hindi naman napaliwanag po ng lulo ko Baka po, hindi. Ayun ang problema, di ba? Baka
Nag-double sale na yan. Oo, hindi kaya. Kailangan mahanap natin itong mga taong ito, Oo, kasi right? kasi ang kwento ni- kung sila yung parang lumalabas na may-ari nitong maliit na lupa sa Abukay, sa Bataan, pwede natin alamin sa Registry of Deeds kung sino itong dalawang ito. Tutulungan namin kayo. Sino itong dalawang ito at kung talagang ito'y pinamimigay nila. Kasi parang sila pa rin ang may-ari, itong dalawang taong ito. Di ba? Pinaghirapan mong pera, dapat nagtanong ka sa Pero ma'am, pinacheck ko po yan sa deeds of, sa Bataan po. Ang nakaregister po, yung nakapangalan dyan, patay po siya. Hinanapan po ko ng death certificate. Tapos doon ko na din po napag-alaman na meron palang 7 years na hindi nabayaran ng amilyar. Pero Okay. nung time po na yun, nung narinig ko po yung ganun, nag-hysterical na po ako. Parang naghalo-halo ng emosyon ko na, hala, bakit ganun? Yung pera ko parang hindi pala totoo. Ay, parang marami pa akong gustong matanong dito kay Attorney Kapunan. Kasi sabi niya, nalaman niya, patay na ito. Hinahanapan na yun siya ng death certificate. Pero sapat na ba yun? Ha? Ate ko rin, may bagong problema. Kung patay na yan, ang may-ari niyan ay ang mga tagapagmana nung nakalabas sa titulo na yan. Ayun. O, meron Hindi pang yan ganun. mabibenta sa iba. Pupunta yan sa compulsory heirs nung spouses na yung mga nakapangalan dyan. Ayun. Kaya, hindi amilyar ang problema mo. Ang problema mo, unang-una, number 1, alamin sino talaga ang may-ari pa rin nito. Ayun. Tapos hindi pa original yung titulo. So bakit ka magbabayad ng amilyar kung hindi naman ikaw ang may-ari? Huwag mo muna isipin yung amilyar. Alamin muna natin kung sinong may-ari talaga ng lupang ito. Ngayon ang problema mo naman, Neneng, mukhang kailangan mong isoli yung 150,000 niya. Balik mo na! Ay, nako, hihimayin pa po natin ito, ha? Ang mga kakampi naman ng bawat panig ang haharap sa atin para medyo mas malinawan pa rin ang nangyaring ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Nakakaloka naman ito. Face to face. Eto, nagsimula sa hiraman ng bag, sinoli ang bag, sira-sira na raw. Akala namin yun lang. Yung pala, hindi rin daw kinokompleto nitong si Inday ang sweldo ni Neneng. Bakit? Galit daw kasi siya. Matagal na nanggagalaiti dahil naman sa lupa. From bag to sweldo to lupa. Gets nyo? Sana nakakasunod kayo sa aming usapan dito, ha? Okay, nandito na po tayo sa titulo. Yung titulong pinakita po namin sa inyo kanina, Transfer Certificate of Title. So ang tanong, sinadya mo ba? Sinadya mo ba na bentahan siya ng lupa na alam mong hindi naman inyo? Hindi ko naman po ma'am sinadya. Wala lang talaga po akong kaalam-alam dyan sa mga tungkol dyan sa mga lupa ng mga aliyaya. Meron silang kasunduan, ha? Tingnan mo, Ryle. Yung kasunduan ni na Inday at Neneng, madalas natin sinasabi dito sa programa na kailangan lahat isinusulat. Meron naman silang kasulatan. Ako, sino yan? Nercy? Oo, Nercy. Nasa 8 gulang, nagbebenta ng lupa ng aking lolo sa kaibigan ko sa halagang 150,000 kasama ang titulo kay Clarissa. Ikaw yon na meron ng bahay ngayon. Ano yung may bahay? Yung lupa? Opo. May bahay ng lupa? Sa titulo po, nakalagay lot lang. Pero yung lupa na yun, may nakatayo na po siyang bahay. Okay, may nakatayo na bahay. Binisita niyo. Nakapirma naman sila dito, so may kasunduan sila. Okay, so eto na ang mga kampihan. Hindi raw makatarungan ang ginawa ni Inday kay Neneng. Yan. Bakit naman kaya nasabi yan ni John? Humarap ka na. Lakas ng loob mo, ikaw pa may sumimangot dyan ha. Bata ka pa. Kahit na bata ako, may alam ako Huwag kasi kang may magalit trabaho sa sa akin, kanya. be. Oo nga. Hindi. Kung anong pinag-usapan ng dalawa, usapan wala akong pakialam sa usapan nyo. Pakialam sa'yo. Kasi yung usapan natin, usapan lang natin yun. Kung anong usapan nyo sa kanya, usapan nyo yung dalawa yun. Paano naman yung Siya mga ganun nasa talaga sa akin, atas dalawa sa sabi ko alam mo ano, kaya pa siya nag-aaral sa akin. Okay, so si John, mas galit pa daw kesa kay Neneng. Bakit galit na galit ka, John? Ito po kasi si Ate Inday, kapag kinakausap po namin, hindi po siya nasulpot. Tinatanong po namin kung ano pong problema niya sa amin. Bakit
Bakit kung makapagbigay na lang po siya ng sweldo kay Ate Neng, kulang-kulang po yung sweldo na binibigay niya. Bakit kasi paano ikaw naman yung po nagtatanong, hindi kasi siya. Dapat siya ang magtanong sa akin. Okay, so, teka, Paano ka nga matatanong? Di ka nga sumusugot. Wala kang alam kung ano ginawa niya. ang punto ni Jan ay sana kung maayos ang usapan ninyo na, gusto ko nang ibalik sa'yo itong titulong ito kasi malabo, maraming utang, etc. Neneng, pumayag ka na, nakakalahatiin ko na lang muna ang sweldo mo hanggang mabalik sa akin ang 150,000. Hindi po, ma'am. Hindi naman kami sinasabi ni kinakausap. Jan. Opo, ma'am. Kasi ang ginagawa niya po, hindi niya po sinasabi kung saan Umiiwas po siya, ma'am. Basta na lang nakakaltasan. So, Inday, posible kaya na hindi lang din talaga mangmang din si Neneng doon sa kanyang ibinigay sa'yo. Posible rin, di ba? Kasi kita mo, may kasulatan, no? Alam mo, sa kasulatang ito, talagang binabaon din niya ang sarili niya rito. Kasi pumirma siya. Ang ibig sabihin sa akin nun, buong pag-aakala niya ay maayos yung ibinigay niya sa'yo. Yes. Okay. Ikaw naman, ang kasalanan mo, hindi mo muna inalam kung ano yung binibigay mo sa kaibigan mo. Oo, di ba? O eto naman, ang kakampi naman ni Inday. Eto na, sabi niya, naaawa siya kay Inday dahil sa panluloko daw na ginawa ni Neneng. Hana, ano ang nalalaman kaya ni Hana? Humarap ka na! Kapal na mukha mo, manluloko ka! Wala kang awa! Muntik na tumamatay sa ibang bansa, tapos ganun lang ginawa mo. Ang kapal na mukha mo! Kayo ba ay nag-serve na naman ng kape? Sinabi ko, wag na kayo magbigay ng kape sa mga ito. Marami pa ako nainom na kape ngayon. Ramdam ko kasi, ma'am, yung dinanas niya kasi hirap sa ibang bansa. Tapos yung ino-open up niya po, halos nalubog po ito ngayon sa utang. Nagkautang po siya sa akin. May utang din siya sa'yo. Magkano? 20 mil po. Yung utang po niya sa akin, ipanlilipat po yun ng bahay. Dapat namin po kasi yung tinitirhan po namin, nakikitira po kami. Paalisin na po kami ngayong March. Tapos kailangan ko na yung pera, kaya kailangan bayaran mo siya. Kumbaga, parang ang daming nadamay. Tama. Dahil sa kamangmangan. Ang tanong, magkakaroon pa kaya ng pagkakataon para magkapatawaran at magkabayaran ang dalawang magkaibigan? Susubukan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Ayun. So, sabi ko nga kay Donita, paano kaya ito? Hindi naman tayo makaabono ng 110,000, ano? So, ang tanong ko, hindi kaya pwede mag-unti-unti ng bayad si Neneng? Ang problema, tapos na kontrata nila ngayong Enero. Bilang encoder, tama ba, Neneng? Ewan ko lang, ha? Ano sa palagay nyo? Yo, ha? Mr. Ryle and Miss Donita? Napakadali lang yan. Anong madali dyan? Ganito na eh. Danan sa kantahan. Hey! Check it out, check it out, yo. Hey! Yeah. When I say Joe, you will say Nita. Joe. Check it out. Inday at Neneng. Si bilang ang problema. Lalo na Inday kung naging totoo ka lang. Yeah, check it out, yo. Wala kayo sana sa aming studio. Kung ang simpleng pag-amin ay nagawa mo. Yeah. Huwag naman sanang ibunton kay Inday ang sisi sa kanila. Mga away, sino ba matutuwa kung ang biniling lupa? Nako, madaming aberya. Anong masama kung kunin ang sweldo niya? Kulang pa sa inabot niyang perwisyo balibag, yo. Pati yan, yo. Yo. Break it down. Yeah. Tapos na po. Yeah. Stop music, Check Peter. it out, yo. Chik. Yo. O, di ba, nagkaintindihan na tayo. Pero wala pa rin solusyon yung rap nyo. Nasaan yung solusyon dun sa rap nyo? Ang solusyon, Ate Kuring, ito na silang tatlo makakatulong. Yeah. Mga tagapayo, sila mag-aabono. Yeah. Dito muna tayo sa mga napakaiingay na mga matronang ito. Matrona talaga eh. Anong ate? Anong
gusto mong sabihin? Ano masasabi mo sa issue natin ngayon? Si Ate Inday, naiintindihan namin yung sinisintimiento mo. Tama. Ang kulang lang parang open communication sa inyong dalawa. Kasi nag-i-intake ka ng sabihin sa iyo kung anong galit, ganun. Sa kanyang, wala naman siyang alam, doon sa kulang sa kaalaman, yung kanyang lupang titulo na binenta sa iyo. Sana, yung bang, alamin mo, yung talagang legit talaga siya. Kasi Legit. siya, just ask the Lord. With the help of the Lord, makakaayos kayo. Dito. Hindi po mali po kasi. Dati akong OFW. So sobrang nakaka-relate ako sa kanya. Napakahirap po mag-abroad. Napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Napakahirap kumita ng pera. Pero ikaw, Neneng, tinuring kanyang kaibigan. Ano ginawa mo sa kanya? Pinagtiwalaan ka niya. Ano ginawa mo sa kanya? Niloko mo siya. Dapat ikaw ang unang tutulong sa kanya. Dapat ganun. Nalaman po natin na yung amilyar, kasi tinawagan namin ang Registry of Deeds ba ang tinawagan ninyo? Anyway, okay. So, dito sa lupang ito, kung iko-considera mo kung gaano kalaki, 711 pesos lang kada taon ang babayaran. Ang total mo sa 8 taong hindi nabayaran ng amilyar is 5,600 lang. 5,688 lang. Pero ang sinasabi ko nga sa inyo, hindi yan ang problema nyo. Kasi kahit na pwede namin abunuhan yung 5,000 na yan, bakit natin babayaran hindi natin alam kung sinong may-ari? Bayaran na lang yan pagka nagkalinawan na kung sino talaga ang may-ari at kung ibibigay sa'yo yan, Neneng. Para maibenta mo, hindi ba? Okay, alamin muna natin mula sa harapang trio tagapayos kung ano sa palagay mo, Attorney Kapunan, ano ang unang dapat gawin? Sa sinabi natin sa research na last payment ng 2017, siguro nga namatay yung may-ari ng 2017. Kanya hindi na nabayaran yung 2017 to 2024. Pero ibig sabihin nun, merong yung kasi hindi ka magbabayad ng amilyar kung hindi ka totoong may-ari ng lupa. So, hindi talaga lola ni Neneng ang may-ari ng lupa. Okay? So, siguro wag na tayong umasa sa lupa na 'yan. At saka yung presyo na yan, 150,000, parang maliit yan kasi nakita natin yung titulo, 3 lots yan. 150,000, may bahay pa. Ibig sabihin, talagang in-undersell niya yung binigyan ka ng magandang presyo, kanya kumagat ka. Merong bagong development, Attorney Lorna. Kasi hindi nagsasalita si Neneng. Ito pa lang si Rolando Macalinaw na nakasulat dyan ay ang, tama ba? Lolo ni Neneng. Hindi ka naman nagsasalita. Kanina pa kami tayo nag-uusap dito. Sinabi natin, hindi natin kilala. Yung lolo mo pala yun. Tatay ni Neneng is the only son of Rolando. So, siya ang tagapagmana ng lupang yan. Correct. Kung buhay pa ang tatay mo, wala kang karapatan. Ang may karapatan magbenta ay ang tatay mo. Kasi ang succession, ang inheritance, hindi ka magiging isang heir o tagapagmana kung buhay pa. Namana ni Rolando yung tatay niya, diretso na dito. Pwede, pero miskin ang hindi mo ma-escape ang inheritance tax. To me, ang dapat bayaran dito, in my personal opinion, itong bata. Kasi nag-aaral siya. At ang kulang sa kanya, hindi siya makabili ng computer niya. So, yung future niya, kayo, matatanda na kayo, dapat mag-due diligence kayo dito. So, ang bottom line dyan is, mag-usap kayo kung paano babayaran. At kung gusto mo talaga yung property, mag-ayos kayo, mag-execute kayo ng sinasabi na deed, hindi deed of absolute sale, deed of conditional sale. O yun. Okay, Dr. Love, what do you think? Medyo matagal na bayaran to.
Pero ganun talagang sitwasyon natin. Pinakamagandang paliwanag na yung ginawa ni Ate Coring sa atin. Lahat kayo may mga responsibilidad sa isa't isa, moral or otherwise. Kasi si Neneng, nagbenta siya ng bagay na hindi naman nakapangalan sa kanya. So, maaayos, sabi nga ni Ate Coring, pwede pong maayos para naman in fairness kay Inday na yung event na perang ginamit niya para mabili kasi magandang magandang presyo para mabili mo yun for 150,000, may lupa ka na, may bahay pa. Magtitiis ka lang ng konti, maghihintay ka lang habang isinasaayos ang mga papeles. Ang problema lang talaga, isettle ninyo ang pagbabayaran, paano mababayaran yung mga utang sa isa't isa. Yun. Ate Coring? Ayan. So, talagang legal ang usapan, ano? Matutulungan tayo ng Biblia kung tayo yung magdadasal pero nasa tao pa rin ang gawa. Ayan, Doc Camille. Okay, napansin ko dito yung nangyayari kay Inday. Alam mo yung hindi pwedeng maging sangkala na para maawa sa inyo yung mga nangyari ng nakaraan. Dahil kasi ito yung mga, halimbawa, yung nangyari experience mo sa pagiging OFW, na namaltrato ka. Just the same, ikaw din, Hana, na hindi ka dapat yung hindi empathy yun eh. Ang tawag doon, sympathy. Parang, ay, naawa ako, nakikiramay ako doon sa nangyari kay Inday. Hindi. Dapat, ang ginawa mo, yung tinatawag nating empathy. Ano yung empathy? Ibig sabihin, naiintindihan mo yung nangyari sa kanya, kaya tutulungan mo siya. Huwag niyong gagawin na sangkalan kasi lalong nangyayari, madidepress, maaalala niya lahat ng mga hindi magandang nangyari sa kanya. And siguro, Inday, pagdating sa ganitong pagkakataon, dapat pa rin nating iproseso kung ano yung nangyari talaga sa'yo dun sa ibang bansa. Bakit? Kasi it can lead yung tinatawag nating post-traumatic stress disorder. Yung PTSD kasi na yan, pwedeng 2 taon na nakalipas ang pagiging OFW mo, pero pabalik-balik yung nangyaring yun, napapanaginipan mo. So, ang mangyayari, yun yung magiging problema mo kasi magiging mental health issue yan. At syempre, maapektuhan ka. Pati yung sabihin na natin kung paano tayo magdesisyon. Kung sakasakaling gusto mo ng tulong pagdating sa ganyan, pwede kang pumunta sa amin, tutulungan kita, wala yung bayad, basta gusto ko lang matulungan ka para maintindihan mo kung paano maayos yung PTSD na nararanasan mo. Yun lang po. Thank you very much, Doc Camille. Binuhuli nyo sa maliit na bagay, nagsimula ang hindi pagkakaunawaan, nahirapan ng maging tapat sa kanya-kanya nilang mga saloobin, okay? Magbabalik po ang Face to Face Harapan! Face to face, sino si Mami Pin mo face to face. So, ang naisip natin gawin dito, dahil napakalalaki po ng mga halaga na pinag-uusapan, kailangan ho talagang malaman natin kung papayag yung tatay ni Neneng na ibigay na yung kanyang naman ng lupa kay Neneng para kanyang ibenta. Pero mukhang malabo kasi hindi na daw nakikita ni Neneng kung nasaan ang tatay niya. So mukhang sulian na lamang ito ng pera. Wala namang pera si Neneng. Gusto magnegosyo ni Inday. Kailangan makapagbayad si Hana, kailangan makapag-aral si John. Medyo masalimuot pero pilit po natin itong itatawid para sila po ay makausad ng medyo maayos. So ilalapit natin sa TESDA, kapwa Neneng at Inday para sila ay magkatrabaho. Malay mo, meron silang mga connect para makapag-encoder ulit. O kaya, mag-microfinance ng maliit na negosyo, Inday, habang utay-utay na binabayaran ni Neneng ang kanyang utang. So Inday at saka Neneng, matagal na kayong magkaibigan, siguro naman dahil sa tulong din ng face-to-face, puro kapayapaan ang ending namin dito. Magkamayan na kayo. Meron na naman pangako na magbabayad si Neneng. Imo-monitor namin yan, Inday. Kalimutan na natin ang nakaraan. Neneng, ikaw na mauna. Inday, sige na. Bati na sila! Nagkamali lang talaga dahil sa kamangmangan. Siyempre, nalalaman namin yung hirap mo, Inday, kaya tutulungan ka namin. Huwag ka nang umiyak, basta tutulungan ka namin, ha? Okay ba? Okay. Ako na nagsalita nito, maniwala ka. Yes, ginagawa ko rin na talaga yan. yan. Yes. Okay.
Napagod ako doon. Okay, tama na. Hindi ako tumatakbo. Ito po ay babala. Laban po sa kamangmangan o kawalan ng sapat at tamang kaalaman pagdating sa mga transaksyon na may kinalaman sa lupa o property. Inaku po! Talagang napakalagkit po niyan. Kailangan kumukonsulta po tayo sa nakakaalam sa mga dokumento, legalidad, at presyuhan ng lupa. Maniwala kayo kahit po mga edukado at mayayamang tao, nagkakagulo pagdating sa lupa at lipatan ng property. Totoo yan, ha? Mahirap po yan. Sa programa din po natin ngayon makikita kung gaano kahirap pala talaga ang maging isang OFW. Hindi natin sila naiisip. Habang sila, ang puso't isip nila naiiwan sa Pilipinas. Habang pinaghihirapan ng kaunting kita, pahalagahan dapat ng mga OFW natin ang kanilang pamumuhunan. Pagkatapos, paghirapan ang kikinikita sa ibang bayan. Tama, Inday? Okay, magtutulungan tayo, ha? Walang iwanan dito sa Face to Face. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Kuring, at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama. Makating dila ng isang kaibigan na ungkat ang isang mapait at masalimuot na nakaraan. Sabi mo ba matagal na pala? Wala na yun. Baliwala na sa'yo yun. Di pwede baliwala yun. Baliwala. Tagal na nun. Ang dami sa maninira sa akin, ikaw pa. Concern lang ako sa'yo dahil ayokong lokohin ka niya eh. Tatlong biyuda rin po ako. 3 beses ka na byuda?